Welcome to Las Casa Mirasol. Mga koi fish na made of rattan. Kasi nga, para lucky uli, di ba? Mga koi fish, lucky yan eh. Swerte sa negosyo, di ba? Bongga, di ba? At syempre, overlooking, di ba, sa ating gazebo ay ang ating posh na posh, ang bonggang-bonggang pool. Gusto na lang dito na mag-prepare, merong room na pwedeng gamitin si bride. So let us all welcome, ladies and gentlemen, our bridal room. O kaya after nga, pang after party, para naman sa mga male entourage, bongga, etong ating industrial room. So yung second floor, nako, matuwa ang mga barkada, mga magkakabarkada, kasi nga, good for 8 siya, tas may sarili siyang lounge. Yun yung feature ng ating second floor. Bongga, halika na. So ayan, gaya nga nung nasabi ko sa inyo, itong lot nila, dinivide into two. Yung isa, yung kalahati, main house, tapos yung kalahati, ginawa nilang Airbnb. So eto na po yung kanilang Airbnb. Welcome to Las Casa Mirasol! Yan! So mula dito sa main house, merong access dito. Pero simulan natin yung ating vlog dun sa labas. Kasi dito po meron po ditong gate eh. Yan. Pag syempre sila, pag walang tao gusto nila mag-swimming, so pwede silang may access. So meron po ditong gate. So bawal po pumasok, bawal lumabas, di ba? Pero dun na tayo magsimula sa harapan. Lika na, dali! So ayan, may separate na entrance itong Las Casa Mirasol. Kaya dito tayo magsisimula. Pasok na tayo, dali! Welcome to Las Casa Mirasol. So, unang bubungan sa inyo, itong kanilang dining area, itong gazebo. So, kung makikita po ninyo, so meron tayong 4 tables na 4-seater. So, kayang maka-accommodate ng 16 kasi ang lying capacity ng Las Casa is 14. Meron tayong 3 rooms dito sa baba na good for 2, tapos isang room sa taas na good for 8. So 14. Pero pwede pong mag-extra mattress kung kailangan, hanggang 3 lang. So total of 17. So marami namang shares dun sa labas. Kung kailangan pa ng extra share, pwede naman kumuha. So anyway, ang ginamit natin dito as you can see is white, gray, at saka yun pa rin po, yung parang touch of gold. Although parang faux solia ito, hindi siya talaga totoong solia. Pero kasi parang gold siya sa paningin, di ba? Kaya ganyan yung pinili natin ang color. Tapos, naglagay ako dito ng mga koi fish na made of rattan. Kasi nga, para lucky uli, di ba? Mga koi fish, lucky yan eh. Swerte sa negosyo, di ba? So meron tayo dyan koi fish. Tapos meron ditong kitchen, may working kitchen dito. Meron ditong stove, merong ref, may water dispenser, tapos kompleto na po yung mga cooking utensils, at saka yung mga eating utensils, kompleto na po yan. Wala na kayong dadalhin kundi yung mga lulutuin nyo na lang o kaya yung mga iinitin nyo na lang. Bongga! Diba? At syempre, overlooking, diba, sa ating gazebo ay ang ating posh na posh, ang bonggang-bonggang pool! Bonggang pool nila, ma'am. So, di ba? Ang bongga. So, meron tayo ditong jacuzzi. Siyempre, umiinit po yan. Heated yan jacuzzi. Tapos yung pool, hindi po siya heated. Pero, daytime naman, hindi naman malamig dito sa Tagaytay. Kaya, carry lang. Pero, ang isang magandang feature ng ating pool, meron siyang waterfalls. Di ba? Kaya ganyan yung ginawa natin na design. Parang natural siya na waterfalls. May mga boulders. Yan, tapos may ilaw. Bongga! May pa-ilaw si Mayor. Tapos ayan po yung kanilang waterfalls hintay natin. Kasi gusto ni Nay OG yung may naririnig siyang lagaslas ng tubig. Kaya naisip ko, sabi ko gano'n, lagyan natin ng waterfalls. Pero kung makita nyo sa ibang mga Airbnb ngayon, yung mga waterfalls na yun parang
square lang, cube lang, tapos may lumalabas na tubig. So medyo iniba natin yung aesthetic kasi kakaiba po ang kanilang Airbnb. Bawat kwarto, katulad dun sa main house, bawat kwarto, iba yung design, iba yung bathroom, basta iba-iba yung aesthetic, matutuwa kayo. So ayan, meron tayong waterfalls dito sa kanilang pool. Tapos dun sa pool, naglagay tayo din na parang seating area. Para kung gusto mo magbasa lang sa tubig, di ba, nakaupo ka doon. Tapos itong pool na to is kid-friendly. Kasi merong 3 feet, 4 feet, 5 feet. So, kahit na anong age, ma-enjoy itong swimming pool na to. Plus, syempre, paggabi, kung gusto niyo dito kayo sa jacuzzi. Wow. Ayan. So, ito yung kanilang jacuzzi. Heated po ito, umiinit po ito. Pwede po yung umiinit, lalo na sa gabi. Siyempre, kung gusto yan dito tumambay, di ba? Pero siyempre, bawal yung food and drink sa pool, ha? Kasi, naku, napakahirap pong ayusin at linisin ng ng mga kalat na sisira yung filter, di ba? So, ayan, napakaganda, napaka-posh, napaka-relaxing ng view, di ba? Tapos, gaya ng sinabi ko sa kanina, meron pong 4 na kwarto itong Airbnb. So, pasukin po natin isa-isa kasi iba-iba po talaga siya bawat isa. So, ito po ang room number 1 ng Las Casa Mirasol, ang Pop Art Room. Kasi parang naging boutique Airbnb po itong ating Airbnb. Dahil nga, thematic bawat kwarto. So, yung first room para sa mga adventurous, di ba? Yung mga mahilig sa mga pop art. Kaya tinawag namin itong pop art room, yun yung naging design concept. Pero bago yan, bawat veranda po dito, nilagyan natin ng 2 chair at saka ng isang coffee table para kung ba gusto nyo mag-coffee-coffee habang nakatitig sa swimming pool or nagbabantay ng mga bata, di ba? So, pwedeng-pwede. So, pasukin na natin yung pop art room. So, lahat po dito, sliding door. Ayan, sliding door po lahat ng rooms natin. Tapos, ayan, mayroon tayong rug. Ito na ang first room, ang Pop Art Room! Okay! So, ayan, kita niyo po na makulay na makulay. Meron tayo ditong mural. Ito, lahat po ito hand-painted. Ito, nung ating artist na na gumawa din ng mga paintings na nandun sa main house. So, ginawa natin dito mix of colors. So, kung makikita nyo, di ba, yan yung bed natin, velvet na green, good for 2. Double yan, price bed po yan. Meron tayo dito light fixture na katulad ng lollipop. O, di ba, minix ko. Tapos ito natuwa ako, parang clover, parang siyang LV na mirror, di ba? Dahil bilog siya, kaya yung nilagay ko dyan. Kasama ng mga polka dots dyan. Tapos naglagay tayo dito ng desk, yan, at saka ng chair na red para mapagpatungan ng mga gamit or yung mga bags nila. Kasi as much as possible, bawal sana kumain sa loob ng kwarto. Kaya nag-prepare tayo doon talaga ng bonggang-bonggang eating area nila para hindi sila kumain dito sa room. Okay? So bawat room po, meron pong TV. Ayan, smart TV yan. Tapos naglagay tayo dito ng rack para pag more than 3 days sila magstay dito, tapos gusto nilang mag-hang ng mga damit, di ba? So, pwede nilang ilagay dito. Tapos yung mga maleta nila sa ilalim or pwedeng dyan, sa may entrance, di ba? At syempre, may pa-ilaw din si Mayor dyan. Nakalimutan kong buksan. May ilaw din si Mayor dyan. Tapos, etong maganda. Bawat CR po natin, tinare na natin dun sa theme ng room. So, eto po yung bathroom ng Pop Art Room. Ayan. So, kung makikita niyo po, ayan, meron pong parang pop art din na tiles ang ginamit natin dito sa shower. Tapos, ang bongga ng kanilang shower. Oh, ang bongga ng shower natin, may body shower. Diba? Lahat ng Airbnb rooms, may ganyan po yung shower nila. Tapos, syempre, meron tayo ditong sink at saka meron tayo ditong lighted na mirror. Yung LED light na mirror. Okay? So, halos naman lahat ng mga rooms natin, ganito yung design. Nagkakaiba-iba lang dun sa tiles. Bongga! Let's go to room number 2, my favorite room, ang bridal room. Tika na!
Ayan, so ngayon papasok naman tayo sa bridal room. Kasi kaya ako naglagay ng bridal room, dito po sa Tagaytay, maraming mga destination weddings, mga dito nagpapakasal. So minsan, dahil nga wedding planner po si Mama Loy, minsan may mga clients kami na nagpapahanap na gusto nila isang buong bahay para sama-sama sila ng family nila. O kaya naman, para after nung wedding, meron silang after party. So ayan, naglagay tayo ngayon ng bridal room para kung gusto nila dito na mag-prepare, merong room na pwedeng gamitin si bride. So let us all welcome, ladies and gentlemen, our bridal room. Welcome to our bridal room! Wow! Diba? White and gold lang din po ang ginawa natin dito na design. So, meron tayong double-sized bed pa rin, tapos naglagay tayo ng lampshade on both sides, at saka ng gold art. At syempre, ang posh na chandelier, diba? Puting-puti, virgin na virgin, parang si Mama Loy. Pwede na! Parang ayaw niyo maniwala. So, ayan po ang ating bridal room. So, meron din po tayo ditong desk. Ayan, parang pwede rin mapagpatungan ng makeup. Pagkabag gusto na dito mag-makeup. Tapos meron din ditong clothes rack. At ang pinaka-importante, meron tayo ditong floor-to-ceiling na mirror. Kasi nga, syempre, kung gusto mo makita yung gown mo, di ba? Tsaka habang nagpe-prepare ka. O, pwedeng dito na magawa ng makeup. So, we made sure na kung gusto mong matulog ng mas mahaba, hindi ka maabala ng liwanag. Kaya lahat ng ating mga curtains po ay blackout curtains. Yan. Of course, ang gumawa niyan, si Cleto Suwayan, ang pinsan ni Joseph Poco, na gumagawa ng kortina kahit na hinuhukay pa lang ang lupa ng bahay. Oh, ang bongga, di ba? Nagsusukat na siya habang wala pang bahay. Yan. So, ito ang ating bridal room. Yes. Facilitate naman natin yung CR. Tapos, ito po yung bathroom ng ating bridal room. White and gold lang din. Yan. So, kanila naman, gold naman yung shower nila. Tapos, white po yung ating ginamit na tiles dito. Tapos, naglagay tayo ng gold trimmings. Ayan. Para white and gold pa rin yung theme natin. Tapos, gold yung ating mga accessories dito sa banyo. Tapos, yan! White and gold for our bridal room. Bongga! Diba? Oh, eto na. Baka sabihin naman ng iba, bakit parang wala naman para sa groom? Siyempre, meron tayong panlalaki na room, di ba? Naglagay tayo naman ng industrial room para sa mga boys natin. So, halika na, silipin natin. Maganda din to, promise. Oh, ayan, nandito na tayo sa third room dito sa ground floor kasi may second floor pa po to. Ito naman yung tinawag natin na industrial room. So, from the word itself, medyo masculine yung ginawa nating design dito para naman kung halimbawa yung mga father of the groom o kaya yung groom, bawa kung di sila naniwala sa kasabihan na kailangan di magkikita yung bride and groom, di ba? O kaya after nga, pang after party, para naman sa mga male entourage. Oh, bongga. Ito ang ating industrial room. Yan. Welcome to our industrial room! So kung makikita nyo, parang unfinished concrete yung ating finishing na ginawa dito. Tapos naglagay tayo dito ng brick wall. Yan. Tapos, ayan, very bakal yung ating chandelier para pumasok dun sa industrial theme. Tapos, naglagay ako dito ng small na pwedeng chair, pwedeng maging desk, diba, patungan ng cellphone, pag nakahiga ka. Tapos, meron din sila ditong clothes rack para sabitan ng mga damit, towel, or whatever. Tapos, syempre, may TV. At saka, meron ding mirror. Kasi nga kung dito din magpe-prepare si groom, para naman meron siyang salamin, di ba? Tapos meron tayo dito console table na pwede magpapatungan din ng mga gamit. Para kung ano ba dito rin mag-makeup, pwede dito rin gamitin makeup area para sa groom, di ba? Or patungan ng bag, ng mga handbag, anything, di ba? Tapos habang nanonood ka ng TV. Tapos meron tayo ditong painting na tumerno dun sa theme ng ating room. Tapos kung makikita nyo, black and white at saka may touch lang ng brown yung ating
room. Kaya ang ginawa natin sa ating CR, sa ating bathroom, black and white theme din. Ayan. So kung makikita nyo, black yung ating ginamit na tiles dito. Tapos pati yung mga accessories, pati yung ating toilet bowl ay black din. Yan. Para nga pumasok. Tapos yung shower natin, black din. Oh, bongga! So yan ang ating industrial room, di ba? So pagpunta mo dito, pwede kang mamili anong kwarto yung gusto mo. Depende sa taste mo, depende sa character mo, di ba? Depende sa personality. Pero syempre, ang maganda po dito, I designed this na ang nasa isip ko is yung Instagrammable siya. Kailangan, bawat kwarto is different. Saka pag nakita mo sa picture, identified mo agad na, uy, sa Las Casa Mirasol yun di ba? Hindi siya parang generic lang na hotel room. So ginawa natin siyang special. May theme bawat kwarto. And speaking of, syempre, gaya nga nakatatlong kwarto na tayo, meron tayong pang-apat na themed room or boutique room. Yun naman yung ating tinawag na garden room, pang barkada. Kasi 8 yung kasya. So akyatin natin kasi nasa second floor siya. Hindi na. So yung second floor, nako, matuwa ang mga barkada, mga magkakabarkada. Kasi nga, good for 8 siya, tapos may sarili siyang lounge. Yun yung feature ng ating second floor. Bongga, halika na. So, eto na tayo ngayon sa second floor. Ito po yung ating lounge area. Welcome! Ayan, meron tayo ditong sofa set na parang rattan yung design niya, pero pang outdoor po siya, kaya hindi siya talaga rattan-rattan. Okay? Made of steel po siya. Tapos covered siya ng parang rattan color na material para, syempre, pag naulanan, pag naarawan, di ba? Kaya pang outdoor po talaga siya. It can seat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pwedeng magtambayan dito yung 8 naka-stay dito sa second floor. Kasi 8 po yung capacity ng ating room dito sa taas. Yung ating barkada room, ang ating garden room. Diba? So, naglagay tayo dito ng fluted panel, tapos meron tayo dito mga wall lamps. Tapos naglagay din ako ng mga floor lamps para naman ma-accentuate yung ating backdrop at saka yung ating plants paggabi, di ba? Tapos yung roof po nito, see-through. So, polycarbonate siya na pwedeng makikita mo baka pag stargazing ka pag gabi na. Pero anyway, nangyay po yung buong paligid, Kitang-kita niyo naman po ang sky, di ba? Ang ganda. Ang bongga, Ay, ang ganda ng view, di ba? Ang ganda ng view, ang ganda ng view. Kasama pala ako sa view. Anyway, so eto na yung atin pong garden room. Halika, pasok na tayo. Yay! Welcome to our garden room! Ayan! Diba, ang bongga? So, meron po tayo dito double beds. Meron tayong 4 na double bed para makahiga po ang 8 tao. Siyempre, yung mga suite, gusto magtabi sa isang single bed, go! Pwede. Tapos meron tayong mga bean bags. Hindi pa lang dumating kasi custom-made po yung bean bag natin. Pina-customize natin yung size. Pero meron tayong lagay dito na bean bags para kung gusto na manood sa harap ng TV dito sa area na to, meron silang pwedeng maupuan. Tapos, ang proud po tayo, yung ating pong mga mattresses, hindi po siya yung mga matigas na Uratex. Malambot po siya. Premium po yung ating pong mga mattresses. Kaya ma-enjoy niyo po ang inyong pagtulog dito sa Las Casa Mirasol dahil napakasarap po ng ating pong mga mattress. Lalo din sa ground floor yung mga mattress po natin din sa mga premium room sa baba. Ano po yun? Mga premium na mattress yung ginamit natin doon. Mga orthopedic beds, mga premium beds na may mga memory foam, ganyan. Kaya malambot. Yung pag halimbawang nakahiga ka sa isang side, pag gumalaw yung nasa kabila, hindi mo mararamdaman. Bongga, di ba? So lahat itong makikita nyo yung wall, itong buong wall na to, nitong buong kwarto, hand-painted din po lahat yan. Commission po natin yan from our artist na gumawa rin ng ating mga wall paintings. Yan.
So, eto, di ba, ang luwag. Very, generous yung space. Hindi talaga natin siya sinikse. Pwede naman actually 5 na kama, di ba? Sayang yung benta. Pero yun nga lang, ang purpose natin is gusto natin na komportable yung atin pong mga guests. Kaya, we decided na gawin na lang na 4 para naman ma-enjoy nyo yung kwarto na hindi kayo nagsisiksika. Diba? So, yan na po ang ating 4 rooms dito sa Las Casa Mirasol. Ayan! Sana po nagustuhan niyo yung episode natin ngayon. Yung ating pong ginawa dito sa house nila Mami Soul. At saka sa kanilang Airbnb. At saka sana po bisitahin niyo po yung Airbnb. Ayan. At sana po kung ano ba nagustuhan niyo po yung ating pong design dito at naisip niyo na sana magawa din natin yung inyo pong mga tahanan, di ba? Ang inyong mga homes. Ayan. Pwede po kayo mag-inquire sa mamaloydecor@gmail.com. Ayan po. Or lavidaevents19@gmail.com. Para po, ayan naman, kami naman po ang inyong makasama sa pagpapaganda or pag-ayos or pagbuo ng inyong dream house, dream home, dream condo unit. Sana pa mag-email na po kayo at sana maging katuwang niyo po kami sa pag-build ng inyong dream home, di ba? At syempre, bago tayo magtapos, I would like to thank NB Skin Beauty and Wellness Center para po sa ating skincare. Ayan, sila pong dahilan kung bakit naguhugis-bigas na talagang medyo bumababaw na ang mga moon crater ni Mama Loy sa face. At syempre, thank you very much, Dr. Jesus Cancio Solis or JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa ating gorgeous na ngiti. Ayan, kita niyo naman, dami nagtatanong kung saan kami nagpapadentist ni Nay OG. Diyan po yan sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Sa E. Rodriguez lang po sila sa tapat ng Christ the King. Makikita niyo po doon. Jesus Cancio Solis Gorgeous Smile. Ang kanilang signage doon. And thank you so much, Dr. Jessica D. of Ideal Vision for our eyewear. At kung mapupunta naman po kayo ng Boracay, huwag niyo po kalimutang magstay, of course, sa Mandarin Bay Hotel and Spa. Ang pinakabago, pinaka-posh na hotel resort dyan po sa Station 2. Napakaganda, napakasarap po ng pagkain. Ay, grabe, parang ganito ka-relaxing po yung feeling, di ba? At kung mapupunta naman po kayo sa Norte, ayan, ang Valley of the North, Highland Valley Resort. Yan. Nandyan po yan sa Pantabangan, Nueva Ecija. 3 hours lang po from Manila. Apakalapit. Pero pagdating nyo doon, parang wala kayo sa Pilipinas. Para kayo na-transport sa New Zealand. Ganon yung peg. Na yung bahay na yung tinutuluyan nyo para kayo nasa Bali. O, di ba? Ang bongga ng combination. Thank you so much, Tita Geng. We love you. Ang Highland Valley Resort po. I-visit nyo na po yung kanilang social media accounts dahil ang dami po nila mga promos and discounts para ngayong summer. Lalo ngayong summer. Kaya bilis. Yan. Book na po kayo agad. At naku, kung mag-abroad naman po kayo at gusto niyo po na hassle-free ang inyong mga booking sa airfare, sa mga accommodation, sa transportation ay Trajet Travel and Tours lang po. Trajet International Travel and Tours. Sila po yung dahilan kung bakit maganda ang aming stay sa Korea at yung aming pong recent na trip sa Japan, sila rin pinag-asikaso. Thank you so much, Trajet! At syempre, kung kayo naman po yung may balak mag-apply sa USA, yan. Kung mga teachers po natin dyan, mga nurses at saka iba pang mga skills po, kailangan po dyan sa Amerika, mag-apply lang po kayo sa RCC Staffing Solutions USA, pati po sa JazzCorp USA. Yan po ay sa pangunguna ni Sir Romer Gutierrez Hazo. Naku po, very legit po. Hindi po kayo maluloko. At naku, very legit po. At least kampante po kayo na hindi kayo masascam dahil po talagang legit ang RCC Staffing Solutions USA. Diyan na po kayong mag-apply para po matupad ang inyong USA dream, di ba? And nais ko rin po magpasalamat, of course, ng Otomo Auto Works, ang nag-aalaga po sa amin po mga sasakyan. Syempre, for any bodyworks, detailing, coating needs ng inyo po mga sasakyan, ayan po. Otomo Auto Works lang po. Meron po silang 2 branches, dyan po sa Ibarra Street, Manila, at saka po sa Quezon Ave sa Quezon City. Andyan po yung kanilang page para po sila ay makontak nyo. Ayan! So, naku, sana po natuwa kayo. Isa na naman pong, hindi nga po itong makeover eh. Pero nasabi ko nung umpisa po nitong mga vlogs na to, nung dinodrawing pa lang po to, nung hinahanap yung mga pictures, mga pegs, kung anong look and feel ng magiging bahay.
talagang involved na po si Mama Loy. Thank you so much, Mami Sol and Nay Oji, for the trust. Maraming po salamat. Sana hindi ko po kayo na-disappoint. Pero sa awa naman po ni Lord, lahat po ng bisita ng blessing, sobra naman po din silang naaliw at nabighani sa bahay na ito at sa Airbnb na ito. Kaya, thank you, Papa God. Thank you so much po for the talent, for the gift, di ba, na binigay sa atin para makapag-design. Maraming salamat po. God bless you. Stay happy, healthy, and beautiful, and wealthy as always, di ba? At magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Bye! Tulog na ako.